Invited siya sa next hearing, sir. Papasupin ako yung yung in charge sa CCTV rito para siya yung mag-testify na actually on this date, at this time. Kung saan pumunta. Ito yung makita naman sa CCTV. Pero may initial info kayo, sir, kung kaninong office ng Meron, senator? pero hindi validated eh. Kaya mas magandang tingnan na muna. Sir, Even before I was elected na chairman ng Blue Ribbon, marami lumalapit after my first privilege speech. No? Yung iba, siyempre, sinasala namin, ano bang motibo nito? In fact, known personalities na nakarating sa office ko, nagpapahayag ng kanilang intention na mag-state witness. So, Hi boss, another video, another issue. Na naman tayo mga boss, eto na ang mga dapat malaman ng bayan. Senator Ping Lacson nilapitan ng mga kilalang personalidad para maging state witness sa flood control issue. Pero hindi ito kinuha dahil kulang at hindi buo ang loob at meron mga personalidad pumunta sa opisina ng senador pero hindi patukoy kung totoo. Bago natin umpisahan ang video, huwag mo kalimutan mag-like, share at subscribe, bossing. Push mo na rin notification bell. Salamat, bossing. Nai-allocate no, para sa Bulacan. And we went further, meron ng 5 projects identified na na-award na. No? Out of the 355 million. Now, my team or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. At titingnan namin sa ground ano yung status kasi baka pareho noong sa SIMS at saka sa IM na isang litrato lang yung ginamit na hindi gumagalaw yung dalawang tao, no? So, titingnan natin yung kasi kung gano'n ang pattern sa First District Engineering Office ng Bulacan, posible na gano'n din ang ginawa dito sa kasi hindi pa naman sila nabubuko ng Mayo eh. 'Di ba? Ngayon lang naglabasan ito. Kung magre-remedyo naman sila, kaya I'm free to announce it to you, hindi nila kayang gawin yung kung halimbawa naghahabol sila. Ay subukan nila yung 2 days na makasingil sila ng 46%. No? Hindi kaya 'yon physically. That's a physical impossibility. So maghabol man sila, kaya naming unahan, ika nga, kung ganun din ang pattern. po ba ang Senado? And can we ask for a copy? Not yet. Ako, hindi ko pa rin nakita. It was just reported to me. Bago ikaw, RJ, ako muna. Pero invited siya sa next hearing, sir. Papasupin ako yung in charge sa CCTV rito. Para siya yung mag-testify na actually on this date, at this time. Kung saan pumunta. Ito yung, makita naman sa CCTV yun eh. Pero mas mainam na yung formally, i-testify noong mismong operator ng CCTV kung saang opisina, kailangan yun eh. Kasi kung CCTV alone, hindi mo mapagsalita yun eh. Pero may initial info kayo, sir, kung kaninong office ng Meron, senator? pero hindi validated eh. Kaya mas magandang tingnan na muna. Sir, will you be inviting Pinasecure ko na yung footage. It's a good thing that it happened last August 19. Kasi ang lifespan ng footage, 1 buwan eh. Yes. Kung inabot tayo halimbawa September 20 ngayon, Wala hindi na. natin burado na yon. Sir, ipapatawag niyo rin po ba yung past chairman ng APRO or ng Finance? Interparliamentary courtesy. But yung Finance at least? Kasi Papag-usapan natin si Senator Grace po para ma-identify kung saan or kung sino yung nag-insert ng 355 billion na yun. Kasi established na natin na either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB o sa House GAB. Ano? So, ganon. Okay. In your privileged speeches po kasi you also referred to cases in past budgets that were covered by past leaderships by SP Soto in his first SP and SP Subiri. Papatawag nyo rin po ba yung finance share nung Tingnan panahon muna nila? natin kung ano yung mag-uugnay bago tayo magpatawag. Kasi papatawag tayo para tayo namamana sa buwan. Which hand ang tawag doon? RG, kailangan maghanap muna tayo ng ebidensya na maliwanag para may basihan tayo para magpatawag. Hindi lamang yung ebidensya, kundi yung klarong ebidensya. Ang tawag ko nga doon, resibo. Hindi ako nagre-rely doon sa mga... Hindi.
Dapat kasi ang halimbawa yung pagpunta sa casino nitong BGC Boys, nag-start sila 2015 eh. Ganun. So matagal na nangyayari ito, no? Pagkatapos yung nasundan namin yung at lalabas ito siguro pagka halimbawang may legal na pamamaraan na yung Anti-Money Laundering Council maglabas ng resulta ng kanilang pag-freeze ng accounts. Kung hindi ko sigurado kung confidential ito, kung classified material yon o hindi. Makita naman natin doon yung takbo kung saan pinakamaraming transaksyon, halimbawa Diskaya, couple, ano? Kasi as far as I know, meron silang mag-asawa na separate bank accounts. Kung anong period lumobo yon, ibig sabihin doon sila na mayagpag. No? And makikita natin yon sa susunod na kabanata. At sir, bilang kayo na ngayon Blue Ribbon Committee Chairman, meron na bang mga lumalapit sa inyo na nag-express ng intention na maging star witness o kaya whistleblower tungkol sa mga iba pang involved dito sa flood control anomalies? Even before I was elected na chairman ng Blue Ribbon, marami lumalapit after my first privilege speech. No? Yung iba, siyempre, sinasala namin, ano pong motibo nito? In fact, known personalities na nakarating sa office ko, nagpapahayag ng kanilang intensyon na mag-state witness. So, pinapaliwanag ko sa kanila, ang pwede ko lang i-recommenda yung legislative immunity, parliamentary immunity, kasi nakapaload naman yun sa Witness Protection Program, na kung saan, pag naupo ka sa isang pagdinig ng komite, at ikaw ay nagrantan, na-grant ng Senate President, upon the recommendation of the chairman, na covered ka ng legislative immunity, lahat ng sasabihin mo, maski incriminate mo yung sarili mo, hindi pwedeng gamitin sa'yo. Now, yung moving forward, kung magkaroon ng prosecution, wala na yung Senado doon. Ang magdidetermine kung sila ba ay uubrang maging ordinary witness or witnesses or accused to be discharged as a state witness, iba yon, korte na yon. Recommendatory yung prosecution. Pero yung as far as treating them as ordinary witness or witnesses, DOJ yon. Sila magpo-prosecute. Yun ang pinapaliwanag ko pagka may lumalapit sa amin. May lalapit, pero ang aking kondisyon, kailangan tell all, hindi pwedeng tell half or tell 1/4. Kasi hindi pwedeng selective. Dapat talaga tell all. At malalaman ko naman, winawarningan ko rin, malalaman ko kung kayo nagsasabi ng lahatan at totoo at kung hindi. Kaya yun ang warning ko sa kanila. Apparently, noong sinabi ko yon, para nagbago, hindi na bumalik eh. So sabi ko, tabla tayo. Kapag ngayon, kaya ngayon hindi naman ako at liberty na sabihin ko sino-sino. Because ang sinabi ko sa kanila, this meeting never happened. Unless nagkasundo tayo, na willing kang humarap sa pagdinig, na i-identify mo sarili mo, then this meeting happened. So wala pang willing to tell all, wala pa sir sa mga nakausap niyo? well, alam mo, nagbabaka sakali na makakabola eh. Hindi naman lang ako mabobola eh. Okay, Nympha, Daniel, and then Mean. Sir, yung sabi niyo po na nagpunta, based sa CCTV, pumunta dito yung Mina. Dun sa report sa Check inyo... yung name Opo. Yung Mina talaga. Pero WJ yan. WJ. Sir, Sige, tuloy mo may lang. dala lang po Nakikinig ba? ako. Sige, sir. Multitasking. May bit-bit po ba na bag, maleta, or possible na sisidla ng pera, sir? Hindi ko pa alam yon. Hindi ko pa nakita eh. Pinapasecure ko yung footage at the same time para mamaya, kasi may meeting ako, may staff meeting ako after dito. I-prepare na namin yung susunod na pagdinig, Mina, tama. Mina yung name ng representative ng WJ. So, tatalakay namin ano yung way forward namin sa pagdinig sa Thursday. At saka hindi ko iimbitahan lahat na pagkadami-dami na nakatanga lang yung karamihan, hindi naman natatanong. So, I-calibrate natin na priorities. Halimbawa, hindi ka pa naman importanteng matanong ngayon, siguro sa susunod na pagdinig na. Yeah. And then, sir, sabi niyo po, chine-check na ninyo yung sa 355 million na insertions. Sir, paano po ba yung naging insertions ito? Divided siya, hindi siya bultong 355?
ang hindi ko sure kung total yung 355 o isang buong 355 sa isang item. No? Hindi ko nakita actually yung record. I only relied on the research work conducted by my staff. Nireport sa akin, and actually, May 2025, at nakita ko nga sa isang TV, kinamayan ba yun? Na meron sa Valenzuela na May 2025 na award, Phase 3, pero hindi existing, meaning ghost project. So we will validate that. No? Merong ganong report. Isa na yon do sa 355. I think sa Valenzuela City yon na phase 3 ng isang flood control project. So we will validate that on the ground. Ano? Papupuntahan ko rin yon. Kasi nakita ko rin doon sa website ng DPWH na yung meron din yung global crit sa Valenzuela. Pero tingnan natin ano kung kasi kailangan sarili naming pagre-research ang gagawin. And then, sir, ano po ang balak ninyo tungkol kay Bryce Hernandez? Sir, ipatatawag na siya sa next Yes, hearing? ang original recommendation ko nung medyo nagkagulo ng konti dyan sa plenaryo. At ito'y pinarating ko rin kay Senator Marcoleta, kay Senator Cayetano. Na-overtaken lang ako ng decision. At tinatanong ko sila, okay ba sa inyo na pag after the hearing on Thursday, hindi ko na papaalisin dito si Bryce. Dito na siya madidetain. Or, kung mauna siyang ipatawag ng House, pinahiram natin, halimbawa Monday, bibigyan namin instruction yung OSAA na paggagaling sa House, diretso na siya sa Senate. Hindi na sa custodial center. But then, nag-intervene na nakapag-decide pala si Majority Leader at saka si Senate President na sa Pasay City Jail dalhin kasi mas malapit sa Senate. So, i-clear ko pa ito kay Senate President. Hindi pa kami nagkausap na kung aprobado niya, after ng hearing ng Thursday, dito na lang manatili si Bryce Hernandez. So sa Thursday, sir, ang hearing? Sa Thursday ang Next hearing, week. 10 o'clock. Para mas mahaba, kasi alam mo, kailangan before 3 o'clock matapos yung pagdinig. Maraming nabibitin. And yun nga, humingi ako ng 2 days extension para mamarkahan namin yung lahat ng ebidensya na kalap. So ano yun, sir? September 17, tama ba? 14, 15, 16, 17. Tama. Thursday. Basta Thursday. Meron ka pa? Thursday, next week. Sir, before Daniel, pabor ka ba dun sa hindi pagpirma ni Senate President Soto doon sa recommendation na isilalim sa Witness Protection Program yung Diskaya couple? Well, unang-una, nag-decline na si SOJ eh. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. So, nag-usap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan yung recommendation. In the first place, hindi na updated yun eh. Kasi nag-recommend doon yung dating Senate Blue Ribbon Chairman. Dapat yun i-update. Kung i-affirm ko yun, ako yung magbabalidate, ako yung magpipirma bilang new chairman. Hindi na. Outdated na yun eh. Pero dahil nga nagkausap sila nasabi sa akin ni Senate SP. President, na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Di ba? Pero sa tingin niyo qualified hindi yung mag-asawang Diskaya, sir? Kasi nag-retract sila eh. Pagdating sa House, iba naman ang sinasabi. So, how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Pag nasa House, iba sinasabi. Pag naandito, iba. No? So, anyway, titingnan natin. Baka dumating yung punto na pag naandito sila, mag-tell all, i-evaluate natin. Hindi ko sinasabing definitely, pwede nating endorso sila sa Witness Protection Program. Pero kung parang opportunistic lang yung kanilang pakay para sila'y malibre sa kaso, at saka hindi namin call yun eh. Call yun at saka kung susundan natin yung proseso, unahin na muna natin yung magkaroon sila muna ng legislative immunity. Matetest natin yung kanilang credibility as a possible state witness kung depende sa kanilang testimonya. Kasi kung merong magpa-fact check sa inyo, magagaling kayo mag-fact check, at merong kulang at meron silang inumit doon sa kanilang testimonya,
pwede hindi sila pumasa as a state witness. No? Kasi ang isang ano dyan, of course, pwede silang pumasok, possible, pero hindi tayo sigurado. Those are not the most guilty. Second, yung materiality ng kanilang testimonya na kayang i-corroborate ng independent evidence. Yun yung mga patakaran eh. So kung meron silang kinatago, papayagan ba natin para lang maligtas yung sarili nila? Ang laki rin ng kanilang dapat pananagutan, di ba? Hi MGA Boss, huwag niyo kalimutan mag-like, share, subscribe para lagi kayong updated mga boss sa mga balita sa ating bansa. Kaya ano pa, back to the news, mga bossing.